Hi mga mi, today nga ay samahan nyo kaming magluto ng aming mga paninda at napakalalaking kawa na naman nga ang iniluto namin for today's video. Large size na bilao ang in-order ni client, kaya eto inumpisahan na naming maggisa nitong pusit. Itong pansit negra sa masasarap na putahe na isineserve namin, lalo na kung mahilig ka sa seafood. Natikman ko nga ito sa resto na kinainan namin at talagang napakasarap, kaya naman sabi ko ay why not itry naman namin dito sa aming kitchen. Mas maigisa ang mga pusit ay saka naman namin tinunaw yung pinakatinta ng pusit. Nabibili namang ready na tinta na, kaso nga lang hindi ko pa siya na-try. Nakita ko lang sa online na available siya. Ang isinalin ko ay ang aming mix para sa pansit. Pre-mix po siya, tapos ilagyan na rin namin ng bihon. Originally mga mi, sotanghon talaga ang inilalagay sa pansit negra. Ayun nga lang mga mi, ang pasok sa aming costing ay bihon. Kung magdedemand si client ng gusto niya ay sotanghon, pwede naman mag-a-add lang tayo ng presyo. Ayan, papaitimin lang namin yan hanggang sa kumulay ng kumulay sa bihon at pagkatapos umitim ay tsaka naman lalagyan ng mga toppings. Naglagay na rin kami ng gulay mga mi para maganda-ganda at medyo buhay na buhay yung kulay ng ating pansit negra. Tapos naglagay rin kami dito ng dahon ng sibuyas. Bukod sa seafoods na to, ang tahong bake din ang isa sa mga gustong-gusto ng mga client namin. Isa nga ito sa naging favorite niya nung siya ay nag-order sa amin ng mga putahe. Marami pa kayong pwedeng pagpilian sa aming mga menu, maraming mga seafood, iba't ibang klase ng bilao bundle. Pero syempre, hindi talaga mawawala yung bestseller namin na 3,500 pesos na bundle for 9 bilao. Bali, eto nga mga mimang tumas yung aming ipine-prepare at eto yung inilalagay namin sa aming fried chicken. Mas madalas, eto talaga yung ginagamit namin, yung ready na para mas mabilis din namin ma-prepare. Pero hindi pa rin kasi kami nakakagawa ng gravy sauce recipe. Sunod, kapag meron na kaming gravy sauce na recipe, ay yun na rin yung ilalagay namin. Na ni Mike para mamaya ay kuha na lang kami ng kuha kapag na-prepare na namin yung mga bilao. Tuloy pa rin ang aming pagluluto, busy sa pagpuputo, busy sa pagpe-prepare ng mga ulam at saka sa paghahalo ng iba't ibang klase ng putahe. Abay malalaking kawangan ng mga ulam at mga bulk orders ang naging client namin ng mga araw na to. Syempre mga mi, hindi lang isang putahe yung alam ng mga staff ko dito. Alam din nila yung ibang klase ng putahe, kaya nakakapag-sub-sub sila ng putahe na iluluto. Halimbawa na lang nitong kay Dayan, siya ang taga-puto pero minsan siya rin nagluluto ng ulam. Ito naman nga mga itlog ng pugo ay ilalaga namin at ilalagay naman namin ito sa aming chop suey. Ito namang ulam tray ay para sa aming food packs at sa iba naming order ng mga ulam tray. Talagang nakakapagod talaga ang pagluluto mga mi, pero dahil sanay na nga rin kami sa routine namin araw-araw na halos eto lagi ang aming iniluluto. Sanay na rin talaga ang mga katawang lupa ng aming mga staff. Ay nahalo na namin etong aming chop suey, tapos dito naman si Mike ay ina-assemble na rin ang aming mga beef broccoli. Kasi nag-order sa amin ng mga ulam tray, kaya ito isa-isa na namin talagang inire-ready at pa-ship out na rin ito maya-maya lang. Araw-araw talaga mga mi ay marami nagpapareserve at kumukuha ng slot sa amin. Kaya ang nire-request namin ay mas maganda advance kayo mag-order para hindi kayo maubusan ng slot. Lalo kapag darating ang Sabado at Linggo, nakupunuan talaga ang slot mga mi, kaya much better ay makapagpa-reserve kayo 2 weeks or 1 week before the event. Ito nga pala yung order ni client ng mga ulam tray. Isa-isa na namin inilagay dito sa may kotse dahil marami nga siyang ulam ay sa kotse kami nag-book.